Ang nakaraan. Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang nasaksihan ng ating bida, nakilala at nakita niya si Schubert, isa sa kanyang kauna-unahang ninuno na may ginagampan ng isang tungkulin na hindi pa malinaw sa kanya. Hindi man siya nakapasok sa loob ng pinto ng Pantheon, nagawa naman niyang matapos ang kanyang misyon, at dito ay nakamit nito ang dragonization, na ang kanyang katawan ay nagmistulang armor ng isang dragon. Pagpapatuloy. Hindi makapaniwala ngayon si Theo sa kanyang nakikita ngayon, ang kanyang braso ay ibang-iba na sa una nitong anyo, kitang-kita niya ngayon ang kinaibahan ng kanyang lakas noong una. Dragonization activated, isang pamamaraang gumana sa katawan ng ating bida nang maabot nito ang isang antas ng lakas, iyon rin ay dahil sa mga guardian dragon na nakuha na nito ngayon. Sabi nito, ibang klase, ang dragonization ay kayang gawing ganito ang katawan-katawan, masayang sabi nito na namamangha talaga sa kanyang nakikita. Dito ay agad nagpaliwanag ang maliit na nilala na guardian dragon na ito, sabi niya, gamit ang relics ng primordial dragon na nakuha mo, ang talent mo na dragon blood ay mas lalong lumakas at tumaas, paliwanag nito kung bakit gumana na ngayon ang dragonization sa katawan ng ating bida. Ramdam na ramdam ni Theo ngayon ang itinaas ng kanyang stamina, at pisikal na lakas. Pakiramdam niya ay parang pinanganak siyang muli sa lakas na taglay niya ngayon, na para bang kahit anong laban ay kayanan niyang harapin. Hindi lamang ang kanyang pisikal na lakas ang lumakas, kundi pati ang mana o mahika sa kanyang katawan ay nag-iba rin ng antas, dahil kahit ang pag-cultivate raw ng mana ay parang normal na lang sa kanya ngayon na tulad ng paghinga, hindi na kagaya ng dati na kailangang pang paggugulan ng oras, ngayon normal na lang ito sa kanya. Hindi lamang iyon, dahil kontroladong na niya ito ngayon ng malaya, na kahit anong oras niya ito gamitin o alisin ay kayang-kaya na niya itong gawin ngayon. Matapos noon, ay agad niyang tinignan ang system, dahil may isa pang lakas ang nakamit niya ang kanyang nirvana, na tinatanong siya ngayon kung gusto ba niya itong gamitin. Dahil doon, agad niyang ginamit ang nirvana para makita kung ano ito, at pinaliwanag rin na ang abilidad ng kaisipan ng ating bida ay mas lalo ngayong lumalawak. Dahil doon, nagkaroon ito ng kung anong simbolo na liwanag sa likuran ng kanyang ulo, tulad ito ngayon sa liwanag sa likuran ng kanyang ninuno na si Sigurd. Ang paglawak ng husto ng kaisipan o mental na kapasidad ng ating bida ay talagang nakakamangha ng husto, iyon ay dahil parang kontrolado niya ngayon ang buong kapaligiran sa kanyang buong kamay, na para bang hawak-hawak niya ngayon ang kanyang sariling katawan at mga nasa paligid nito. Kaya dito ay nasabi ni Theo na kailangan niyang ma-master kaagad ito, at kailangan rin daw niyang pag-isipan ng maigi kung saan at paano niya ito dapat gamitin, dahil alam niya na hindi ito basta-basta nakapangyarihan ngayon. Ang kanyang mga ninuno tulad ni Sigurd ay naabot ang antas ng pagiging Diyos-Diyosan, isang lugar na hindi kayang abutin ng isang normal na tayo. Alam ni Theo na hindi madali, at komplikado ang maabot ang antas na naabot ni Sigurd. Bago iyon ay talagang inaakala niya na imposibleng maabot ang antas na iyon pero nagawa ng kanyang mga ninuno. Sabi pa ni Sigurd sa ating bida, alam kong marami ka pang mga tanong na gustong masagot, pero hindi ko pa pwedeng ibigay ang lahat ng sagot sa mga katanungan mo ngayon, darating ang araw, sa oras na makarating ka na rito ngayon malalaman mo rin ang lahat, sabi nito sa ating bida. Kaya dito ay tingin ni Theo na para malaman niya ang lahat ng sagot sa mga tanong niya ay kailangan niyang maging Diyos-Diyosan ng Pantheon tulad ng kanyang mga ninuno. Kaya lang, naguguluhan si Theo ngayon, bakit raw ang God of Causality ay naruroon sa lugar kung saan naruroon ang kanyang ninuno na si Sigurd. Kaya rito ay sumasagi sa isipan niya na ang mga Ragnar ay hindi talaga ruler o mga namumuno sa norte, na may ibang tungkulin talaga ito na hindi alam ng mga normal na tao o Ragnar. Na ang isang Ragnar ay hindi lang protector ng norte, kundi isang dakilang nilalang na pinoprotektahan ang mundo sa mga masasamang gustong magwasak nito. Dito ay agad na nagsalita ang Guardian Dragon na kausap ng ating bida, sabi nito, aba mukhang talagang nauunawaan mo na rin ngayon. Totoo, ang tungkulin talaga ng Ragnar ay ang protektahan ang mundo sa kamay ng mga gustong magwasak nito, iyon ay isang tapat at marangal na sakripisyo ng mga Ragnar. Kaya rito ay napagtanto ng ating bida na ang Chosen One, o ang pinili ay laging ipinapanganak sa lahi ng mga Ragnar. Iyon ay para marating nito ang pinakamataas na antas, ang pagiging Diyos-Diyosan, at kalabanan ang mga tinatawag na outer gods kasama ang God of Causality. Dito ay napatanong pa ang ating bida, ito ba ay may kinalaman sa mundo ng misteryosong lalaki? Yung nasa 12 pintong pagsubok.
Pagtataka ng ating bida, na naguguluhan naman tong maliit na nilalang sa tanong ating bida. Dito ay napapikit at natuwa na lang ang isang ito, at nagsabi na tiyak na maganda raw ang nakita ng ating bida sa pagsubok na iyon pero hindi raw niya alam ang bagay na iyon, dahil ang mundo raw na napuntahan ni Theo ay may kinalaman mismo sa ating bida. Dahil doon, napangisi na parang naguguluhan pa rin ang ating bida, sabi lang nito, tama ka, siguradong may ibig sabihin na iyon. Sabi nito, pero mas lalo ito naguluhan dahil kahit ang isang guardian ay hindi alam ang ganong klase ng impormasyon. Gulong-gulo si Theo, naalala pa niya ang tagpong ito, anong lugar raw ito, at saan raw ito naruroon, dahil hindi ito ang mundong pinanggalingan niya ngayon. Maya-maya pa'y biglang umangat ang guardian na ito, at nagsabi, ngayong tapos na ang aking tungkulin, at naibigay ko na sa iyo ang lahat ng mga dapat mong malaman, pwede ka nang umalis ngayong chosen one, sabi nito sa ating bida. Sabi pa ng guardian, kaya lang sa pag-alis mo rito, may hindi inaasahan kang bisita sa labas ng toreng ito, na agad namang ikinabigla ito ni Theo. Kaya lang biglang nangiti itong ating bida, tanda na inaasahan niyang mangyari ito. Sabi ni Theo, talagang sinundan nila ako gaya ng plano ko, sabi nito, na may nahulog sa kanyang patibong. Sabi naman ni Theo, ganun ba, may nag-aantay pala sa akin, hindi magandang pag-uugali kung paantayan ko sila, sabi nito, na nakangisi pa, at mukhang gigil nang masubukan ang kanyang lakas, na ngayon ay naglalaho na ito sa lugar kung saan siya naruroon ngayon. Ayun na nga, ang White Tower na ito ay biglang may isang matinding liwanag ang umilos sa loob nito, tanda na talagang tapos na ang misyon at palabas na ang ating bida. Dahil doon, agad-agad nang lumabas ang ating bida, at hawak nito ang kanyang espada, walang suot na pang-itaas, iyon ay dahil ang kanyang kasuotan ay sadyang iniwan niya. Pagkalabas na pagkalabos ni Theo ay agad naring hinarap ito ng isang hindi makilalang nilalang, na nagsabi, sa wakas lumabas ka na rin. Muling nagsalita ang isang ito, sabi niya, grabe ka naman, at paano mo naatem na pag-antayin ang kapatid mo na ganito katagal, nakangising sabi nito. Mukhang balak talaga nitong patayin ang ating bida, dahil may dala-dala ito ngayong sandata, sabi nito, hindi ba ikaw ang nag-aantay ngayon sa akin? Tanong nito na may kutob siya sa mga ginagawa ng ating bida. Ano, umamin ka na Theo Ragnar, tama ako diba? Gigil na tanong nito sa ating bida, ang isang ito ay ang isa sa tagapagmana ng Ragnar, si Gishor Ragnar. Kapatid ko, ano na, sumagot ka. Tama na ang hinala ko. Tanong nito na mukhang sanay sa basag ulo ang isang ito, at gusto kaagad makipaglaban sa ating bida. Kaya lang kalmado lang itong si Theo, sabi niya, patawad kung tinatarito kita ng hindi maganda ngayong nagkita tayo, hindi ko sinasadya iyon, patawad Gishor, kuya ko, sagot nito. Nang banggitin ng ating bida ang pangalan ng isang ito mas lalo itong natuwa sa kasabikang tapusin ang ating bida. Sabi nito, aba kilala mo pala ako, alam mo ba na iilan lang ang mga taong nabubuhay na kilala at tanda ang mukha ko ngayon. Dito naman seryoso na nakatingin itong ating bida sa kanyang kapatid, sabi nito sa kanyang isipan, syempre naman, tandang-tanda ko ang mukha mong iyan sa nakaraang buhay ko. Tandang-tanda ni Theo ang mukha ni Gishor, nang makita niya ito sa isang friendly duel ng mga kandidato ng tagapagmana, na pinapanood ito ng karamihan sa mga nasa sakupan ng Ragnar. Hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakita, at nasabi pa na kawawa raw ang isa. Wala raw kalaban-laban, sabi naman ng isa, hindi na raw nakakapagtaka iyon. Iyon ay dahil sa ibaba, ang dalawang tagapagmana na naglaban ay may naging talunan, hindi raw parehas ang lahat ng tagapagmana, dahil ang isa ay kitang-kita na nakaluhod ngayon na talunan sa kanyang nakalaban. Iyon ay dahil dito si Gishor ay walang kahirap-hirap na tinalo ang isa pang tagapagmana na si Action, kita sa mukha nito ang kahihiyan na piyang daanan niya sa kalaban na si Gishor. Sabi pa ni Gishor sa isang ito, excited pa naman ako na may bagong pangalang sumisikat ngayon na tagapagmana raw, akala ko pa naman malakas, pero walang kwenta pala. Ni hindi ko man lang ginamit ang espada ko para talunin ka, dahilan para ang mukha nito ay talagang manggalaiti ng gusto sa inis at galit. Binaygo mo ako Action, aking nakababatang kapatid, sabi nito, na talagang napakaangas ng datingan. Ganito kahusay at katalentado sa pakikipaglaban itong si Gishor, dahil nilamon lang niya si Action na malakas sa henerasyon ng ating bida, gamit lang kanyang kamao. Kasalukuyan,
sabi ng ating bida, syempre kilala kita, isa ka ring tagapagmana na katulad ko, kaya gusto kong magpasalamat muna sa iyo, kalmado at kampante na sabi ng ating bida, sabi naman ni Gishore, ano? Pagtataka nito sa kinikilos ni Theo. Dagdag pa ni Theo, talagang pinuntahan mo ako rito para iligtas ako diba? Tanong ni Theo, na ito naman ay nawala ang ngiti sa kanyang mukha, na hindi maintindihan ang mga sinasabi ng ating bida, kasi pumunta siya rito para patayin ang ating bida. Dahil doon, napatawa ng napakalakas ang isang ito, hindi pa siya nakakasalamuhan ng katulad ni Theo, kaya nababaliw ito ngayon sa tuwa at pagnanasa na talagang tapusin na ang ating bida. Talagang tawang-tawa sa kasabikan itong si Gishore, na hawak-hawak pa nito ang kanyang malakaret na sandata, habang ang ating bida ay nakatayo lang ng normal sa harap nito. Dito ay humakbang ng kaysa si Gishore, sabi nito, baguhan pinapatawa mo ako, ibang-iba ka sa buwisit na Thorkel na iyon, kaya lang, sabi nito. Na walang ano-ano'y bigla na lang naglahos sa harapan ni Theo, tanda na talagang tatapusin na nito ang ating bida, na nakita rin naman kaagad ni Theo ang ginagawa Gishore. Ayun na nga, si Gishore ngayon ay nasa likuran na ng ating bida, sabi nito, naparito ako hindi para iligtas ka, kundi ang patayin ka kapatid ko, nakangising sabi ni Gishore, na may pagdila pa na sabik talaga kay Theo. Kaya lang ang pamatay na pag-atake ni Gishore kay Theo ay walang kahirap-hirap na sinangga ng ating bida, inilagay lang niya ang kanyang espada sa leeg nito, para iharang ito sa karet ni Gishore, sabi ni Theo, alam ko naman ay ang kapatid ko, na ikinagulat ni Gishore. Sabi pa ni Theo, alam ko na pumunta ka rito para talaga patayin ako, kaya siguro tapusin ko na ang papanggap, nakatulong ba sa inyo ang iniwan kong damit ko para matuntan ninyo ako? Tanong ating bida, na ang isang ito ay nagulat sa sinabi ng ating bida. Muli pang nagsalita itong si Theo, sabi nito, hula ko lang naman, pero tingin ko ang mga tauhan ni Troyban ay papunta na tiyak rito para hulihin ako, at sakupin ang White Tower. Sabi pa ni Theo, mahihirapan akong makatakas sa oras dumating na sila na ako lang mag-isa, kaya kailangan ko kayong dalawa para makatakas ako ng buhay. Ginamit ko ang damit kong iyon, sadyang iniwan para makita ninyong magkambal, dahil alam kong susundan ninyo ako kasama ang hukbo, pag iniwan ko ang aking uniform. Dito ay napangisi na lang itong si Gishore, dahil naalala pa niya ang sinabi niya kay Ansho. Sabi nito, ang uniform na ito ay tinapon lang rito na kitang-kita natin, hindi kaya sinusubukan niyang gamitin tayo. Kaya naiinis ito ngayon sa kanyang kapatid na si Ansho na hindi nakinig sa kanya, dahil tama naman pala talaga siya nang hinala sa umpisa pa lang. Matapos noon, agad na namang umatake itong si Gishore sa ating bida, kalmado pa rin naman si Theo, kaya lang ramdam niya na mas bamigat na ang pag-atake ni Gishore sa kanya, at talagang papatayin na siya nito. At isa pang napakalakas na pag-atake ang pinakawalan ngayon ni Gishore, nasangga naman ito ng ating bida, kaya lang sa tindi ng impact ay talagang tumilapon palayo ang ating bida ngayon. Talagang hindi nasasayangin ni Gishore ang pagkakataong ito na patayin ang ating bida, kaya habang tumitilapon si Theo, nagmamadali na kaagad itong habulin. Dito ay seryosong-seryoso ang mukha ni Theo, sabi nito, tama talaga ang hinala ko, iyon ay dahil alam niya na talagang nasa paligid na ngayon ang mga totoong kalaban, na talagang sinadya ng Troyban na makapasok siya ng payapa sa White Tower, para abangan siya paglabas. Dito ay walang kaalam-alam si Gishore, talagang nakalock-in lang ang mata nito sa ating bida. Sabi niya, ano ngayon kung nahulog kami sa patibong mo, hindi pa rin magbabago ang kapalaran mo, sabi nito, na si Theo ay may napansin na pasugod sa kanila ngayon. Sabi pa ng isang ito, katapusan mo na kapatid ko, sa oras na maputol ko iyang ulo mo, tapos na rin ang mga plano mo, sabi nito na hindi pa rin alam ang napansin ng ating bida. Dito ay hinigpitan ng mahigpit ng ating bida ang pagkakahawak sa kanyang sandata, at nasabi nito, kainis na isang ito, mukhang hindi talagang papasok ang mag-asalita ko sa utak niya. Sa lahat ng kandidato sa mga tagapagmana, tanging si Thorkel lang talaga ang naiiba sa mga Ragnar. Dahil ang bawat isa sa mga tagapagmana ay may kanya-kanyang dala-dalang hindi matitinag na paninindigan sa sarili nila, may kani-kanyang kulay ang mga ito ng pagiging tatak Ragnar. Kaya lang hindi lang ang mga ito ay may sariling paninindigan, dahil kahit ang ating bida na si Theo Ragnar ay may sarili ring paninindigan at pinaglalaban, kaya kung hindi madaan sa salitaan si Gishore,
dadaanin niya ito ngayon sa San Pangbabogan. Kaya lang dito ngayon ay naramdaman na ni Gishar na may nakamamatay na pag-atake sa likuran niya, na hindi lang sila ni Theo ang naririto ngayon, dahil ang kalaban na mga pangunahing tauhan ni Ed Troyban ay naririto na. At ayun na nga, isang napakalakas na pag-atake ang sumabog sa lugar kung saan naruroon si Theo at Gishar, mukhang sabay silang tatapusin ng lalaking dumating. Kaya lang hindi ring basta-basta itong ating bida at si Gishar, dahil ang surpresa at nakamamatay na pag-atakeng iyon ay nagawa nilang maiwasan, na talagang buhay na buhay rin itong si Gishar na hindi makapaniwala ngayon sa nangyari. Kainis, ano iyon, sino ang may gawa noon? Tanong ni Gishar, naasar ngayon at hindi niya napatay si Theo, at mukhang may malakas na kalaban pain dumating, na ang ating bida ay seryoso na nakatitig sa lalabas na. Nilalang sa gitna ng mga usok. Ayun na nga, dalawang nakakatakot na nilalang ngayon ang dumating, nakakapanghinayang naman. Napatay ko na sana ang dalawang iyon sa isang pag-atake lang, sabi ng nilalang na nasa unahan na umiilaw na kulay pula ang kanyang mata. Magkatabi na ngayon ang dalawang magkapatid na ito, wala na silang magagawa kundi ang magtulungan dahil parehas na malinaw sa kanila na hindi madali ang kalaban, sabi ng ating bida. Mukhang ang pinadala na nila ngayon ang mga pinakamalalakas na nila, sabi ng ating bida, na si Gishar naman ay hindi maintindihan ang sinasabi ng ating bida. Dito ay nagsalita ang isa sa mga kalaban, sabi nito, ikaw si Theo Ragnar, tama ba ako? Mahusay at matalino ka, sabi nito sa ating bida. Sabi pa ng kalaban, nagawa mong mapagtanto na sinadya namin ang mahuli sa pagpunta namin sa lugar na ito, nakakainis pero neinsulto mo ako roon, sabi ng kalaban. Nakakabastos ito para sa amin, dahil ikaw laban sa aming dalawa na mula sa Troyban 9 Servitors. Sabi nito, dahil ang mga ito ay ang pangkat na binuo ni Ed Troyban na panlaban talaga sa 9 Dragons, mga malalakas at elite na mandirigma ng kalaban. Sabi pa ng isang ito, sa tingin mo ba magagawa mong manalo na kayong dalawa lang? Sabi ng babaeng ito, na siya ang ikatlo sa 9 Servitors ni Ed Troyban, ang pangalan ay si Dry. Ang isang ito naman na may malaking katawan ay ang ikalawa sa 9 Servitor. Ang pangalan naman ay si Sway, dalawa sa malalakas na tauhan ni Ed, pinadala para tapusin ang ating bida at kunin ang Guardian Relic na nakuha ni Theo. Madali lang kaya matatalo ito ng ating bida gamit ang kanyang bagong lakas. O tulad ng dati pahirapan pa rin. Abangan, kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.